Hello guys, salam and good morning. Ako si KD and it's snow time here in South Korea. It's December and malapit na mag-Christmas celebration. Malapit na rin ang awarding namin sa AIM Global, sa Team Empower South Korea. And today gusto ko lang pag-usapan ang tungkol sa rejections sa kung sino man sa inyo ng mga members ko or mga members ng ibang teams na nanonood sa aking videos. So I believe na lahat naman tayo nakaka-experience ng mga rejections, yung natatanggihan ng mga taong ini-invite natin sa Facebook at kung saan-saan, diba? Hindi naman lahat ng tao ay napapa-join natin kaagad-agad. Mayroong mga tao na talagang tumatanggi sa atin, lalo na yung mga walang pera pang join at saka yung hindi matured na magnegosyo. No idea about business, kung paano mag-business dahil basically hindi naturuan. Hindi na mindset mula ng pagkabata, hindi naturuan ng mga magulang, hindi in-encourage na magnegosyo. Dahil karamihan sa mga Pilipino, alam nyo naman, karamihan sa atin ay tinuruan para magtrabaho. Pinag-aral tayo para magtrabaho. Hindi tayo tinuruan, gaya ng mga inchik, na magnegosyo. So, about rejections yung topic ko ngayon. And what is the way to deal with rejection? Paano ka magko-cope? Dahil lahat naman tayo dumadaan sa rejections, yung mga tanggi-tanggi, natatanggihan. Simula nung bata pa tayo, nakaka-experience na tayo ng pagtatanggi ng ibang tao. Nung bata pa tayo, halimbawa, mag-join tayo sa mga kasama natin, mga kaibigan natin, ng mga naglalaro, hindi tayo pinasali, rejection yon. Nanligaw tayo sa isang babae, tapos ayaw sa atin, binasted tayo, rejection yon. Meron tayong gustong bilhin sa tindahan, tapos sabi ng tindera, wala, hindi available, rejection yon. So maraming klase ng rejections. Nabuhay tayo sa tinatawag na rejections. Ngayon, maraming mga tao na ayaw ng rejections. Mostly sa kanila, makikita mo, sila yung mga poor. Sila yung mga may hirap. Ayaw nila ng bad emotions such as rejections. Ayaw nila dahil negative yan. Okay, so negative nga itong rejections. Pero merong natututunan dyan. And all you have to do is to change it. Change the way you see it into positive. Okay? Pag nare-reject ka and you are always experiencing rejections, and you are courageous to face rejections, you become better and better and better. Until you master your emotions, until you find ways to cope with those rejections and the feelings that you get out of those rejections, you become a master of your feelings in general. Diba? Tumitibay ka, kagaya nga ng iba, and then gumagaling ka sa kung anong klaseng negosyo mo. Just remember, friends, mga kaibigan, karamihan sa mga multi-millionaires, billionaires dito sa buong mundo, mag-search ka sa YouTube, mga billionaires such as, kung sino man, di ba? Ang dami nila. Pag pinag-aralan mo sila, pakinggan mo mga sinasabi nila, ang sasabihin nila sa'yo, unang-una, kung hindi pangalawa, sasabihin nila sa'yo, unang-una, be ready to face rejections. Okay? Rejections dahil, lalo na kapag nasa negosyo, nandyan din talaga ang rejections. Ang dami ng matatanggap mo na pagtatanggi ng ibang tao. Dahil sa marami silang dahilan. Iba-iba ang dahilan. Okay? At saka, iba-iba rin ang mga tao. Because basically, there are 4 types of personality as of now. As of this time, it is discovered na merong 4 types of personality ang lahat ng tao.
But I believe that in the future, hindi lang yon ang types of personality. Because the way we are doing things now, in our time, will be different in the future. Kung paano ginagawa ang mga trabaho ngayon, magiging iba na sa future. Kung sa palagay mo mahirap ang ginagawa ngayon, sa future, hindi na mahirap. Okay? So actually, kung ano yung inaakala mong mahirap gawin ngayon, mas mahirap yan nung mga nagdaang panahon. Mas mahirap yung ginagawa natin networking nung mga kapanahunan pa ng mga kopong-kopong. Okay? So, ngayon, madali na. Dahil meron ng mga gadgets, merong computers, merong Facebook, merong cellphones na pwede mong gamitin, made available for you para hindi ka mahirapan. Okay? So, ang mga rejections, just learn how to discipline your disappointment. Diba? Kapag ka may mga rejections, nadi-disappoint tayo. So, be able to discipline your disappointment because that is the way para ma-reach mo yung success. Every time na madi-disappointed ka, see it na lang as a good thing. See it positively. Huwag mo isipin yung negative point na makukuha mo out of that. So, see it positively. Paano mag-isip ng positive? Alam mo naman kung paano. Isipin mo yung brighter side. Bakit kaya ganun? Baka dahil ganito. Oo nga. Siguro nga. So, ganun lang, di ba? Ganun lang kasimple na mag-cope sa rejections. And be strong enough. Kung hindi mo kaya face yung mga rejections, maybe kulang ka pa sa turo ng ibang tao. Bye-bye. Okay? Baka kulang ka pa sa mga turo ng mga ibang tao. So, you have to learn, you have to listen to other people such as mga motivational speakers. They are all in YouTube. Maraming mga tao na kailangan pa nagbabayad, umaattend ng mga seminars para lang makinig sa mga taong yan. Pero tayo, pwede natin silang mapanood sa YouTube. At mapapakinggan natin yung mga mahalagang mga sinasabi nila. So, ang dami-dami nila. Mag-search ka, nandyan si Anthony Robbins, nandyan si Jim Rohn, nandyan si John Maxwell, nandyan si... Ang dami nila. Okay? Ayun mga networkers. Ang dami nila. And basta marami. So, makinig ka sa kanila, makinig ka na makinig, and huwag ka lang makinig. Isulat mo yung mga sinasabi nila. And I believe, kapag ginawa mo yan, if you make that discipline, yung nakikinig ka sa mga ibang tao, naghanap ka ng mga mentors na mag-i-encourage sa'yo, mag-motivate sa'yo, then lumalaki yung baon mo, you become stronger and stronger and stronger, you are acquiring more strength than ever before. So, magiging able ka harapin ang iyong laban dito sa negosyo mo and you will be successful in time. Okay, so that's all for today. Be able to face rejections and discipline your disappointment. My name is KD. If you like this video, you may share it, or if you have something to say, just comment below. God bless and more power to you.